Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin ngayon etong ang update dito kay Sampaguita Girl na humihingi ng pasensya dito nga kay Manong Guard na alam naman natin na talagang tanggal na nga po talaga kumpirmado sa trabaho etong si Manong Guard, no? Kumbaga may nadistorbo na sila na lumalaban ng patas, no? Gaya nga ng sinasabi ng iba, no? Na pabayaan na lang daw kasi nga diskarte naman daw niya yon. Ano naman daw kung nagpapalit siya ng uniform, importante daw hindi naman daw nagnanakaw, hindi naman daw nangungutya sa iba. Okay naman po sana yung ganong racket, wala naman po sanang problema ron, no? Kung nagpapalit siya ng uniform, kahit ano pang uniform yan walang problema. At alam din natin yung pagkakamali rin ni Guard, no? Na natanggal niya yung, na nakuha niya yung Sampaguita na itong ni Sampaguita Girl at natadyakan niya. Alam natin yon, mali po si Guard doon. Pero ang pinupunto ko po dito mga kapengyo, kung hindi po sana niya trinig o hindi siya naupo sa bawal magtinda gayong 22 years old siya, no? Hindi po sana nangyari lahat ito. Wala po sanang viral video ngayon, no? Sana po 22 years old ka na, sinita ka, bawal doon, umalis ka na. Buti pa yung isang bata na mas bata sa kanya na nagtitinda rin ng Sampaguita. Yun po talaga yung lumalaban ng patas. Walang uniforme, nakaupo doon maghapon, ang bata, yun ang deserve na dapat bigyan. Kaya sa susunod, yung sa mga netizen po na mga tao, gaya natin, na mga normal na tao lang, sana po, tignan nyo rin muna yung namamalimos. Pag naka-uniform, wag nyo nang bigyan, no? Sa totoo lang, ako po'y, bakit po ako hindi ganun na talagang naaawang-awa, no? Dito kay, kay Sampaguita Girl. Kasi po kung pagbibigyan natin na ganyan, lagi po tayo maaawa. Wala pong mangyayari sa bansa natin. Kasi tayo mga Pilipino, aawain po tayo, no? Okay lang naman tayo maawa. Pero kung sa palagay natin, tama yung ginagawa, kaso mali, no? Biruin mo, nagpasaway ka doon sa may gwardiya. Ngayon, humihingi ka ng sorry. Kaso, ang paghingi mo ng sorry, wala na. Kakasuhan pa siya ng pulis. Natanggal na sa trabaho yung tao, kawawa ang pamilya, kakasuhan pa ng mga pulis para makulong. So, diba, nakakaawa talaga. Dahil sa kagagawan mo, kung hindi mo sana, hindi ka sana nagpasaway doon sa gitna mismo ng daanan ng tao, sa gusaling binabantayan ng gwardiya, wala sanang ganyan na mangyayari. At tara mga kapengyo, pakinggan natin yung kanyang paghingi ng pasensya sa gwardiya. Gusto kong humingi ng sorry sa kanya kasi the same time, ulitin ko, hindi ko po ginusto na matanggal siya sa trabaho. So yan mga kapengyo, kayo ba? Naaawa ba kayo dito kay Sampaguita Girl? Ako, naaawa din naman ako talaga. Kaso lang, nakakatanggal ng awa pagka ganito yung pasaway. Wala naman problema, magpalit-palit ka ng uniform Kaso lang, doon ka sa tama. Doon ka magtinda sa tama, no? Sa kalsada, lumabang ka ng patas. Kasi ang daming vendor po na mga nagtitinda rin. Hindi lang siya, di ba? Yung mga babad sa init, yung mga umiikot-ikot, yung nagtitinda ng mga walis tambo. Umiikot-ikot sa kalye yan, maghapon, hindi po naka-uniform yung mga yan. Di ba? Yung mga nagtataho, na nagtitinda rin, lumalaban ng patas. Di ba? Paano ka maaawa? Kasi alam natin na may ginagawang katarantaduhan 22 anyos, hindi masita, no? Ngayon hihingi ng pasensya kasi alam niya na natanggalan ng trabaho yung gwardiya, naawa, na konsensya, no? Naawa siguro siya, no? Na siya nabibigyan ng mga tao, dami niya natatanggap na blessing ngayon. Pero yung kinalaban niya, yung gwardiya, wala na sa trabaho. Diba, sinabi pa nga doon na kahit hindi niya kasuhan yung gwardiya, sabi ng mga pulis, kakasuhan pa rin nila. So, kawawa po yung taong nagtatrabaho ng patas. Diba? Unawaan daw niya na ginawa lang din ng SECU ang kanyang trabaho. Aminado naman po ako daw niya. na ginagawa niya po yung trabaho niya, na pinapaalis niya po ako, na kasi nga bilang security guard po, na trabaho niya nga po na magpaalis ng mga vendor. Alam mo naman pala trabaho niya na magpaalis ng mga vendor, ba't hindi ka pa umalis? No, doon sa umpisang video, kitang-kita doon nakaupo ka, hindi mo pinakikinggan yung guard. Dinededma mo siya. Ilang beses kanyang sinisita na, doon ka na lang magtinda, doon sa isang batang nagtitinda. Pero anong ginawa mo? Nagmamatigas ka doon, hindi ka talaga umaalis. Ngayon ginamitan ka ng dahas,
Ngayon, kawawa ka sa paningin ng mga tao. Di ba? Ngayon, hihingi ka ng pasensya. Ba't hihingi ka ng pasensya? Kasi nagigilty ka na. Alam mo na, no? Nararamdaman mo na sa sarili mo na may mali ka nagawa. Di ba? Ganun po yun eh. Lalabas at lalabas ang katotohanan pagka nakukonsensya ka. Nang simulang umambon, nakiusap siya sa gwardya na maupo saglit sa hagdanan ng mall para may masilungan. Ayaw niya talaga na makapakiusapan na na doon muna po ako umupo, and then yung parang inaambahan niya po ako na kukunin yung sampagita ko. Yung pagtayo ko po noon, hinablot niya po yung paninda ko. Syempre po yung araw na yung galit po ako talaga kasi na ganun po ako, feeling ko ang baba ko. O yun nga raw yung naramdaman niya, feeling niya ang baba niya dahil nga nagtitinda lang daw siya ng sampagita at makikisilong daw nga sana siya. Kaso nga bawal nga doon. Nakakaintindi ka ba? Bawal magtinda doon. Ngayon, kung nakikisilong ka lang, pwede ka naman sa gilid. Ba't kailangan ka nasa gitna? Diba? Common sense. Diba? Kaya, pwede ka naman doon sa gilid. Nakikisilong ka lang, gigitna ka pa. Diba mga kapenyo, diba naiinis ka eh sa kanyang paliwanag. Alam mo na nagsisinungaling eh, diba? Puta, makikisilong kayo, gigitna pa kayo sa gitna ng mall. Alam nyo yung dinadaanan ng tao yun? Diba mga kapenyo? Inanon ako. Nang mag-viral ang video, tumigil siyang pansamantala sa paglako ng sampagita, kahit ito ang ipinantutustos niya sa pag-aaral. Kailangan Natural lang na tumigil ka. Kasi puro kahihiyan yung ginawa mo. Unang-una sa lahat, natanggalan ng trabaho yung gwardya. Even though na alam natin may mali rin nagawa yung gwardya. Ito, ulitin ko na naman mga kapenyo hindi natin tinatama yung mali ng gwardya. Ang sinasabi ko rito, mali din yung gwardya dahil hinila niya yung sampagita ni Sampagita Girl. At pangalawa, tinadyakan niya. Mali po yun. Ang sinasabi ko lang dito, kung hindi niya sana triniger, kung hindi niya prinovoke, hindi siya nakikisilong ka lang tapos sa gitna ka mauupo, 'di ba? Natural yung gwardya, gagawin niya yung trabaho, 'di ba? Sabi nga niya, alam naman daw niya na nagtatrabaho lang yung gwardya. Dapat alam mo rin na bawal doon. Pinaalis ka ng gwardya o hindi ka umalis. Nagmamatigas ka, natural yung gwardya, gumawa ng paraan para lumayas ka talaga doon. Diba? Pwede ka naman makiusap doon ka lang sa gilid. Di pagbibigyan ka na. Impossible naman na walang puso yan, Pilipino yan. Alam mo naman tayo mga Pilipino, maawain tayo. Lalo na ganyan, nababasa ka, estudyante ka pa na naka-uniforme. Alam nga naman di ka pagbigyan ng makisilong ka sa gilid. Napakadamot naman nung gwardya na yun. Kaso nasa gitna ka, kaya kasi nasabihan ng gwardya, 'di ba? Kaya ka pinapaalis doon. 'Di ba? Common sense na lang mga kapenyo ko po talaga magtinda para naman po makasurvive po ako sa pag-aaral ko. Yes, Kaedaran na po kasi ang parent ko at kadalasan nagkakasakit na po ang mama ko, kaya bilang isang anak, hindi ko naman po gugustuhin na mas lumala pa yung sakit ng parent ko, kaya mas gusto ko na i-provide na lang yung pangangailangan namin. So yeah mga kapenyo, doon sa sinasabi niyang i-provide yung pangangailangan nila, wala pong masama doon. At lalo na nga raw matanda na yung mga kanyang magulang, syempre sa pag-aaral niya, nakakaawa siya sa parting yun. Okay naman yun, pero ang ibig ko lang sabihin, pag bawal sana, bawal, pakinggan din natin yung iba. Kaya yung mga tao sa atin, hindi ko po nilalahat ng Pilipino Kaya po yung ibang tao sa atin matitigas ang ulo Sa totoo lang, real talk, alam nyo dito po sa ibang bansa, sa Taiwan, to sabihin ko sa inyo dito, lahat ng mga tao rito takot sa pulis. Isang sita lang ng pulis dito, talagang tiklop agad ng tao. Tsaka sumusunod po dito lahat sa rules. Kaya nga walang nakawan dito walang mga holdapan dito, walang mga snatchan dito. Kahit magsuot ka pa ng makakapal na ginto. Kasi nga lahat ng tao dito may takot sa pulis at pangalawa sumusunod. Yun po ang ibig kong sabihin na dapat baguhin na natin yung pag-uugali natin 2025, na yung katigasan ng ulo ng ibang mga Pilipino gaya nito 22 anyos, 'di ba? Pinapaalis ka nung gwardya, ayaw mo umalis, nakipagmatigasan ka. Alam mo naman sa sarili mo na yan na lang yung pinagkakakitaan mo dahil tinutulungan mo yung magulang mo pati pang-aral mo. Tapos pinatigas mo pa yung ulo mo. Alam mo naman na magkakaroon ng gulo pagka ganun. Diba? Matanda ka na 22 ka na pala. Sorry, hindi pala 21, 22. Sana naisip niya yon. So yan mga kapenyo, comment nyo na lang down below kung ano rin yung mga opinion nyo. Kung kanino kayo, kung naaawa din ba kayo dito kay Sampagita Girl or dito kay Manong Guard. Comment nyo yan, lahat po yan mga basa ko.